Isipin ang sumusunod na eksena, isang tila pamilya na nagkakaisa, kung saan ang tiwala ay nagiging pagkakanulo sa marupok na sandali ng buhay. Ito ang totoong kwento kung paano masisira ang kasakiman kahit na ang pinakasagradong mga bono, at kung paano ang isang babae ay kailangang lumaban ng nag-iisa laban sa mga nanumpa na mahalin siya. Inilaan ni Daria Nikolaevna Zubitskaya ang kanyang buhay sa pagbuo ng isang koleksyon ng mga pambihira na magiging inggit ng anumang museo. Sa kanyang katamtaman na 2 silid na apartment, ang mga kayamanan mula sa nakaraan ay pinagsama. Inukit na mga dibdib ng mga drawer mula ika-15 siglo, porselana mula sa tagagawa ng Dresden. Mga kwadro na gawa sa mga gilded frame at kagamitan sa pilak mula sa oras ni Catherine the Great. Bulong ng mga kapitbahay na ang koleksyon ay nagkakahalaga ng isang kapalaran, ngunit binuksan lamang ng matatandang babae ang mga pintuan sa isang tao. Ang kanyang apo, si Svetlana, isang restorer ng sining at ang iisa na tunay na naintindihan ang halaga ng mga bagay na iyon. Tuwing katapusan ng linggo, nang walang pagkabigo, nagpakita si Svetlana na tumulong sa mga gawain, pakinggan ang mga kwento sa likod ng bawat piraso, at tanggapin ang solem na pangako ng kanyang lola. Lahat ng ito ay magiging iyo, mahal ko. Ikaw lamang ang aking pamilya. Hanggang sa 3 taon na ang nakalilipas, nakilala ni Svetlana si Kirill Mechikov. Isang magalang na tao na may madaling ngiti na nanalo ng kanyang puso. Ngunit sa likod ng relasyon na iyon ay nagtago ng isang anino, Evelina Albertovna, ina ni Kirill, isang antigong tasa na nakakita kay Svetlana hindi bilang isang manugang, ngunit bilang isang balakid. Mula sa unang sulyap sa silid ni Daria, ang mga mata ni Evelina ay lumiwanag sa may sakit na ambisyon. Ang nagsimula bilang kikaswal na pagbisita sa lalong madaling panahon ay naging isang pagkahumaling. Iginiit niya na ang kanyang anak na lalaki ay madalas na bahay ng kanyang biyenan. Tinanong ang mga detalyadong katanungan tungkol sa bawat item, at sinuri ang mga piraso na may klinikal na mata ng isang tao na kinakalkula na ang kita. Si Daria, bagaman matatanda, ay hindi mawawala. Isang dating kritiko ng sining, mabilis niyang napagtanto na ang interes ng ina ng kanyang anak na babae ay wala sa kanya, ngunit sa pag-aari niya. Sinimulan niya ang paghihigpit ng mga pagbisita, kahit nababala si Kirill, ang iyong ina ay isang walang prinsipyong babae. Gayunman, si Evelina ay hindi madaling sumuko. Sa pamamagitan ng kanyang anak, sinubukan niya ang kalusugan ni Daria, tinanong kung may kalooban. Si Kirill, na nabulag ng katapatan ng ina, ay naghatid ng mga alalahanin na parang tunay na ito, habang si Svetlana, na lalong hinala, napanood ang maruming laro na nagbukas. Ang huling dayami ay nang si Evelina, na may pinag-aralan na kasinungalingan, ay nagbigay ng kipayo tungkol sa kung paano nawawalan ng kapalaran ang mga walang ingat na tao sa pamamagitan ng pag-iimbak ng kanilang mga labi. Sumabog ang pag-igting sa pamilya. Nagpunta si Kirill upang akusahan ang kanyang asawa ng paranoia. Si Evelina, isang Panginoon sa sining ng pagmamanipula, ay nagkukunwari na isang nakakasakit na ina, ay pinigilan mula sa ipagtulong sa isang maisakit na matatandang babae. Ngunit si Daria, sa 83 taong gulang, kahit na marupok sa katawan, ay nagpapanatili ng isang magandang pag-iisip. 2 buwan bago ang kinalabasan, kumatok siya ng pulmonya. Nag-bakasyon si Svetlana upang alagaan ang kanyang lola araw at gabi, habang si Evelina ay biglang naging isang dedikadong nurse. Tumawag siya araw-araw, nag-alok ng tulong, nagpakita ng hinalang pag-aalala. Si Kirill, na enchanted ng kabaitan ng kanyang ina, ay hindi maintindihan kung bakit tinanggap siya ng kanyang asawa. Nabawi si Daria, ngunit ang kanyang katawan ay hindi na tumugon tulad ng dati. Noong nakaraang linggo, nakakulong sa kama, lihim siyang tinawag na Svetlana. Mula sa loob ng drawer sa tabi ng kama, kumuha siya ng isang dilaw na sobre. Ang kalooban, iginuhit sa tanggapan ng isang notaryo 6 na buwan bago, iniwan ang buong koleksyon, nang walang mga pagbubukod, sa kanyang apo. Pagkaraan ng 3 araw, si Daria ay umalis ng mapayapa sa kanyang pagtulog. Ang paggising ay naka-schedule para sa isang Huwebes. Kinontrol ni Evelina, inayos niya ang mga obasuhin, pinuno ang bulwagan ng mga wreath, kumilos bilang isang babaeng punong, abala ng pagdadalamhati. Ngunit noong Miyerkules ng gabi, nang umuwi si Svetlana, ibinaba ni Kirill ang bomba. Sa susunod na araw, pagkatapos ng libing, siya at ang kanyang ina ay pupunta sa apartment ng kanyang lola.
Para saan? Tanong ng asawa, naramdaman na ang pinakamasama. Iniisip ni nanay na kailangan nating alisin ang mga mahahalagang bagay habang walang laman ang bahay, sagot niya, na parang ito ang pinakanatural na bagay sa mundo. Paano kung may nagnanakaw? Isang chill ang bumaba sa gulugod ni Svetlana. Alam ko na ang script, plano ni Evelina na samantalahin ang kaguluhan ng mga libing upang alisan ng laman ang apartment, na nag-aangkin ng T-protection ng mga kalakal. Pagkatapos ay mag-imbento siya ng isang kwento na saved niya ang koleksyon mula sa mga magnanakaw at humingi ng gantimpala o isang hiwa ng mga nasamsam. Kiril, mahigpit na sinabi niya, ako lang ang tagapagmana. Walang umalis ng walang pahintulot. Ang asawa ay bumangon mula sa sofa sa kawalan ng paniniwala. Ano ang hindi mo nabanggit? Dahil hiniling ni Lola na maghintay hanggang matapos ang libing. Hindi nag-atubiling si Kiril, kinuha niya ang telepono at nag-dial. Narinig ni Svetlana ang mga snippet ng tawag, ina, testament, ang buong koleksyon, at 10 minuto ang lumipas, si Evelina ay nasa pintuan, na may isang nakangiting ngiti. Mahal ko, nagsimula siya, matamis bilang pulot, alam mo na ang mga piraso na tulad nito ay hindi maiiwan na hindi protektado. Ang mga padlocks ay matanda, ang bahay ay inabandona. Dadalhin namin ang lahat sa aming apartment, hanggang sa maaari nating pag-uriin ang mga detalye. Hindi kinakailangan, pinutol ni Svetlana. Bukas pupunta ako doon sa aking sarili at magpasya kung ano ang gagawin. Nawala ni Evelina ang kanyang maskara, wala kang karanasan upang harapin ito. Maaari itong makapinsala sa mga item na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Si Kiril, palaging nasa panig ng kanyang ina, Chud, tama siya. Bakit peligro ito? Dadalhin natin ang lahat, gagawa kami ng isang propesyonal na pagtatasad. Tiningnan silang dalawa ni Svetlana at nakita, sa unahang pagkakataon, ang hubad na katotohanan, hindi sila ang kanyang pamilya. Sila ay mga vulture. Si Evelina ay tiyak na nagpaplano na gamitin ang kanyang anak na lalaki upang maangkin ang kalahati ng mga arian ng kanyang asawa o, sa pinakamasamang sitwasyon ng kaso, lumikha ng isang legal na gulo upang paliitin ang bahagi ng kipabor. Sinabi ko hindi, ulitin ni Svetlana, na may kalmado na nagulat kahit sa kanyang sarili. Tumayo si Evelina, ilagay sa kanyang Amerikana na may bigla ang mga kilos at nasa pintuan na, umikot, Kiril, bukas sa 10 oras ay nasa apartment na tayo nang namatay. Ang mga porter at truck ay tinanggap na. Matapos siyang umalis, sinubukan ng asawa na kumbinsihin ang kanyang asawa. Usapan niya ang tungkol sa ipagkakaisa ng pamilya, tungkol sa ipagpapanatili ng pamana, tungkol sa kung paano, naiintindihan ng ina ang tungkol sa paksa. Si Svetlana ay nakinig sa katahimikan, napagtanto na ang taong mahal niya ay hindi pa talaga umiiral. Nang gabing iyon, habang natutulog si Kiril, nag-hatch siya ng isang plano. Kinaumagahan ay umalis siya bago ang madaling araw ng walang salita. Sa sementeryo, habang inilibing nila si Daria, humingi ng kapatawaran si Svetlana sa kanyang mga saloobin. Hindi niya naprotektahan siya sa buhay, ngunit hindi niya hahayaan na mabulok ang kanyang memorya. Si Evelina, kasama ang kanyang itim na belo at theatrical luha, ay tumingin sa orasan tuwing 5 minuto. Si Kiril, panahunan, ay umiwas sa tingin ng kanyang asawa. Hindi nila ito alam, ngunit nawala na ang labanan. Dumating kanina si Svetlana. At ang apartment ni Daria Nikolaevna ay walang laman. Maraming beses na sinubukan ni Kiril upang masira ang katahimikan sa mga nag-aalangan na katanungan, ngunit tumugon lamang si Evelina na may matalim na monosyllables. Matapos ang paggising, lumapit ang matriarch sa Svetlana na may ngiti na mukhang mas pansin na grimace. Well, mahal ko, umalis na tayo. Naghihintay ang makina, ganoon din ang mga porter. Tumango si Svetlana na may katahimikan na nagkakasundo. Sure. Tayo na. Itinaas ni Evelina ang isang kilay, nagulat sa kawalan ng pagtutol, ngunit hindi ito pinahintulutan. Si Kiril, nakaginhawa, huminga ng malalim, marahil ang kanyang asawa ay sa wakas ay nadarama niya. 2 sasakyan ang tumigil sa harap ng gusali sa Ostodka. Sa una, Evelina, Kiril at Svetlana, sa pangalawa, 4 na lalaki sa mga overalls, handa ng pagnakawan. Isang gazelle na park sa gate na sabik na hinihintay ang ipinangakong nadambong.
Umakyat sila sa ika-4 na palapag. Kinuha ni Svetlana ang mga susi mula sa kanyang bulsa, pinihit ang kandado at binuksan ang pintuan ng isang mabagal, halos teatro na kilos. Si Evelina ang unang pumasok. Ang kanyang siguradong hakbang ay humina. Huminto siya sa gitna ng koridor, malapad ang kanyang mga mata, nakabukas ang kanyang bibig sa isang tahimik na hiyawan. Walang laman ang silid. Hindi lamang walang tirahan, walang laman. Ang mga inukit na komod, ang mga figurin ng porselana, ang mga kwadro na gawa sa langis, pilak ng pamilya, ang mga basahan ng Persya, kahit na ang mga kasangkapan ay nawala. Ang lahat ng naiwan ay mga hubad na pader, isinusuot na linoleum, at isang nag-iisa na lampara na nakabitin mula sa kisam. O ang pag-swing tulad ng isang pendulum sa isang pagsubok. Saan na saan ang lahat? Ang tinig ni Evelina ay malabo, nasira. Sa isang ligtas na lugar. Sumagot si Svetlana nang hindi sinasadya. Tumakbo si Kirill mula sa silid patungo sa silid, nagbubukas ng mga walang laman na kabinets, room maging sa pamamagitan ng mga hindi umiiral na sulok. Ang mga porter, hindi gumagalaw sa pintuan, ay nagpalitan ng nalilito na hitsura. Ano ang ginawa mo? Sumigaw siya, sumabog ang kanyang mukha. Nasaan ang koleksyon? Dumating ka kasama ang isang gazelle at ang mga kalalakihan ay nagbabayad upang alisan ng laman ang apartment ng aking lola sa araw ng kanyang libing, si Kirill. Bumaling sa kanya si Svetlana, nagyelo ang kanyang mga mata. Ngunit hindi sila nabibilang sa isang detalye, nagawa ko na ito dati. Nagnanakaw ka ba? Si Evelina ay panted, nanginginig ang kanyang mga kamay. Minana ko ito. Ang sagot ay isang welga ng kirurhiko. Kagabi, habang ayon ka kung paano hatiin kung ano ang hindi sa iyo, mayroon na akong kalooban, ang mga susi at mga dokumento ng pagmamay, ari para sa bawat piraso. At ikaw? Ano ang mayroon sila bukod sa audacity? Nag-choke si Evelina sa galit. Inalog ni Kirill si Svetlana ng mga balikat na hinihingi ang isang paliwanag. Ang mga porter ay hindi komportable na nagnanais na makatakas sa nakamamanghang eksena. Paano ka maglakas, loob? Itinaas ni Evelina ang kanyang kamay upang sampalin ang kanyang manugang. Inilagay ni Svetlana ang kanyang pulso sa isang mabilis, matatag na paggalaw. Ang mga taon ng paghawak ng mga marupok na piraso sa museo ay nagbigay sa kanya ng isang matatag na katumpakan. Hindi ko ito inirerekomenda. Bulong niya. Maliban kung nais mo ang isang ulat ng pulisya para sa pagtatangka na pag-atake. Bumalik ang matriarch na nag-message sa lugar kung saan pinisil siya ng mga daliri ni Svetlana. Ang kanyang mga mata ay sinunog ng dalisay na puot. Ikinalulungkot mo ito. Siya spat. Pupunta ako sa pag-anul na ito. Patunayan na ang matandang babae ay si Nell. At gayon paman, kukunin ko ang aking bahagi bilang isang kamag-anak. Ano ang kamag-anak? Tumawa si Svetlana, isang tuyong tawa. Si Daria Nikolaevna ang aking lola. At ang kalooban ay ginawa 6 na buwan na ang nakalilipas, kasama ang mga sertipiko at mga testigo ng medikal. Ikaw, Evelina Albertovna, ay walang iba kundi isang oportunista. Si Kirill ang iyong asawa. May karapatan siyang kalahati. Ang boses ng biyenan ay nanginginig sa galit. Tanging ang nakuha sa panahon ng pag-aasawa. Si Svetlana ay tumawid sa kanyang mga braso. Ang mana ay ang eksklusibong pag-aari ng tagapagmana. Basahin ang code ng pamilya kung mayroon kang mga katanungan. Tumingin si Kirill mula sa isa hanggang sa isa pa, ang panik na nakasulat sa buong mukha niya. Sa unahang pagkakataon, napagtanto niya na underestimated niya ang babaeng pinakasalan niya. Svetka, bakit napaka-radikal? Sinubukan niya sa isang tono ng conciliatory. Kami ay pamilya. Maaari kaming mag-ayos ng isang bagay sibilisado. Sibilisado? Sa paulit-ulit, ironically. Tulad ng iyong plano na ibagsak ang bahay ng aking lola sa araw ng kanyang libing. Tunay na sibilisado talaga. Nais naming mapanatili ang koleksyon. Bark si Evelina. Panatilihin. Svetlana gupitin. O mas mabuti pa, ibenta kung ano ang maaaring magbunga ng higit pa. Hindi ako bulag o walang muwang. Lumingon siya sa mga porter, nakatayo pa rin sa pintuan.
Paumanhin para sa nasayang na oras, guys. Ang mga taong ito ay tinawag sila sa ilalim ng maling pagpapanggap. Walang kargamento upang magdala. Ang pinuno ng koponan ay sumulyap kay Kiril. Kaya sino ang magbabayad para sa ating araw? Nag-ungol siya. Sino ang umarkila sa kanila? Ipinahiwatig ni Svetlana ang kanyang asawa na may kilos. Si Kiril, na may kahihiyan, kinuha ang kanyang pitaka. Si Evelina, maputla bilang isang patay na babae, ay napanood ang kanyang plano na nahulog. Natanggap ng mga kalalakihan ang pera at kaliwa, sinumpa ang mga boses, sa ilalim ng kanilang paghinga. Ang driver ng Gazelle ay humiling din ng kabayaran sa oras na walang ginagawa. Sa bawat tala na naihatid ni Kiril, mas madidilim ang kanyang mukha. Kapag nag-iisa sila sa walang laman na puwang na iyon, ang katahimikan ay tumimbang tulad ng tingga. At ngayon? Tanong ni Kiril, ang kanyang tinig ay isang thread. Ngayon humihingi ako ng diborsyo. Ang Svetlana ay pang-uri. At kayong dalawa ay nakakahanap ng isa pang biktima para sa iyong mga scam. Ngunit mahal kita. Sumabog siya. Gusto niya ang inaakala niyang magmana siya. Naitama niya. Hindi sila pareho. Pagkatapos ay inilagay ni Evelina ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib, gumulong ang kanyang mga mata, ang kanyang katawan ay nakikipagtalo sa isang pantumin ng sakit. Ang aking puso tumawag ng isang ambulansya, siya ay humagulgol, kapansin-pansing. Hindi man kumurap si Svetlana. Kung seryoso ito, tumawag sa 112. Kung ito ay teatro, ekstra ang iyong sarili. Nakita ko na ang numerong ito dati. Ang biyenan, napagtanto na ang kaguluhan ay walang epekto, iniwan ang farce ng mabilis na sinimulan niya ito. Dumiretso siya sa mga banta. Mayroon akong mga contact. Sigaw niya. Alam ko ang mga hukom taga-usig. Babaliktad ko ito. Subukan. Si Svetlana ay hindi nagkasala. Ngunit alamin, mayroon akong mga ulat ng pagiging tunay, mga tala sa pag-aari at isang nais na masuri. Tulad ng para sa iyong mga aksyon ngayon na maaaring bigyang kahulugan bilang isang pagtatangka sa kwalipikadong pagnanakaw. Ang mga salita ay ang gatilyo. Nawala ng kontrol si Evelina. Ang mga iinsulto na ibinuhos mula sa kanyang bibig, nakakagulat na mga akusasyon, mga pangako ng paghihiganti. Sinubukan ni Kiril na pigilan siya, ngunit ang kanyang ina ay lampas sa dahilan. Pinakinggan ni Svetlana ang lahat sa katahimikan, hanggang sa kinuha niya ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa at nagsimulang mag-record. Ano ang ginagawa mo? Pinalawak ni Kiril ang kanyang mga mata. Pagdodokumento ng mga banta. Ipinaliwanag niya, mahinahon. Pakinabang para sa anumang posibleng demanda para sa paninirang, puri o pamimilit. Biglang tumahimik si Evelina, na parang nilamon niya ang kanyang sariling dila. Sa wakas ay naintindihan niya na napakalayo niya. Dumating siya. Inalis ni Svetlana ang aparato. Kami ay kahit na. Sinubukan mong ninakawan ako, pinoprotektahan ko kung ano ang akin. Ngayon, lahat ay napupunta sa kanilang sariling paraan. At huwag ulit tumawid sa mga landas. At ang aming kasal? Tanong ni Kiril, sumisira ang boses niya. Anong kasal? Nag-retort. Hindi mo ako pinakasalan. Nagpakasal siya ng isang koleksyon ng mga antigo. At ngayon wala na siyang maabot. Nang walang ibang salita, umalis si Svetlana, naiwan ang etyo ng mga hiyawan ni Evelina at ang bigat ng isang tao na, sa unahang pagkakataon, ay hindi lamang nakakita ng isang plano na gumuho, ngunit ang harapan ng lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Sa pasilyo, kinuha niya ang kanyang pangalawang cellphone sa labas ng kanyang bulsa. Nag-dial ka ng isang naitala na numero. Max! Ito ay Svetlana. Maaari mong ibalik ang lahat. Tapos na ang palabas. Ang gabi bago, habang ang pamilya ay nagbabalak, nakipag-ugnay siya sa isang matandang kasamahan sa museo, isang dalubhasa sa logistik ng mga mahahalagang piraso. Sa loob ng ilang oras, ang bawat item ay naka-impact, dinala at idineposito sa isang bodega na naka-air condition walang bayad, sa labas ng propesyonal na pagkakaisa at isang pahiwatig ng pag-usisa. Ngayon, sa mas mababa sa 2 oras, ang koleksyon ay babalik sa nararapat na lugar nito.
Ang mga tunay na propesyonal ay papunta na. At sa oras na ito, walang pipigilan sa kanila. Ang lahat ay naibalik sa katumpakan ng kirurhiko. Sa hapon, ang bawat piraso ay sinakop ang orihinal na lugar nito, na parang hindi pa nilabag ang oras. Hindi man umuwi si Svetlana ng gabing iyon. Ginugol niya ang gabi sa apartment ng kanyang lola, at sa umaga, na may matatag na mga kamay at isang mahinahon na hitsura, nagsampa siya ng petisyon sa diborsyo. Sinubukan ni Kirill ang lahat, mapilit na mga tawag, desperadong mensahe, lumitaw din siya sa museo tulad ng isang multo mula sa nakaraan. Ngunit hindi man lang siya tumingin sa direksyon niya. Ang digmaan, gayunpaman, ay nagsisimula pa lamang. Si Velina Albertovna ay hindi ang tipo na sumuko ng walang away. Una, pinalipat niya ang kanyang legal na mga kontak upang mapunit ang kalooban sa paghahanap ng mga loopholes. Tinanong niya ang sulat, kamay. Hiniling ang mga ulat sa medikal na nagpapatunay sa kawalan ng kakayahan ni Drea Nikolaevna sa oras ng pag-sign, wala. Ang dokumento ay may kalasag. Pagkatapos ay binago niya ang kanyang diskarte. Ikinakalat niya ang laso ng pag-aalinlangan, bumubulong sa paligid na si Svetlana ay manipulahin ang isang marupok na matatandang babae. Pinipilit siya hanggang sa pagkapagod upang mabago ang kanyang kalooban. Ngunit ang mga kapitbahay ng lola, ang mga nakakita ng mga taon ng dedikasyon ng apo at ang pagmamataas ng biyenan ay hindi bumili ng kasinungalingan. Sa kabaligtaran, isinara nila ang mga ranggo sa pagtatanggol ng Svetlana. Samantala, si Kirill, na natupok ng pagkakasala at uhaw upang mabawi ang nawala sa kanya, naginugol ng 6 na buwan na nagmamakaawa. Nanumpa siya nagupitin niya ang ugnayan sa kanyang ina, nangako ng pagtubos, isang bagong buhay. Ngunit alam na ni Svetlana ang script na iyon. Tumalikod siya magpakailanman. Ang diborsyo ay mabilis, malinis, halos aseptiko. Walang mga pag-aari na hatiin, ang mag-asawa ay nagrenta ng isang apartment, ang kotse ay nasa kanyang pangalan, pinondohan. Ang mga pagsisikap ng mga abogado ni Velina upang maangkin ang koleksyon ay dumating laban sa mga konkretong pader. Ibinenta ni Svetlana ang apartment ng kanyang lola, bumili ng isang puwang ng kanyang sarili sa ibang kapitbahayan na ibigay ang bahagi ng kanyang kayamanan. Sa museo at itinago ang natitira. Sa natitirang pera, binuksan niya ang isang pagpapanumbalik na workshop, maliit ngunit hindi nagkakamali. Sa wakas, nagtrabaho siya para sa kanyang sarili. Makalipas ang 1 taon, nalaman ko na si Velina Albertovna ay nahuli sa isang scam na kinasasangkutan ng mga mapanlinlang na mga pagtatasa ng antigong. Nawalan siya ng trabaho, ang kanyang reputasyon, lahat. Si Kirill naman ay bumaba sa kanal pagkatapos ng diborsyo, ay pinaputok mula sa bangko at ngayon ay nakaligtas sa mga nakalulungkot na trabaho. Ang ina at anak na lalaki ay pinagsama ang bawat isa sa walang katapusang mga fights, bawat isa ay sinisisi ang isa para sa fiasco na ang kanilang pagtatangka na pagnanakaw. Hindi naawa si Svetlana. Walang kasiyahan. Nakabukas lang ang pahina. Minsan, habang pinapatakbo ko ang aking mga daliri sa China ng aking lola, naalala ko ang araw na iyon nang ang dalawa sa kanila ay sumalakay sa apartment tulad ng mga vulture. At lagi siyang nagulat sa parehong tanong, paano mabilis na mapapasok ng pera ang mga tao sa mga monsters? Si Daria Nikolaevna ay hindi nagkamali sa pagpili ng kanyang tagapagmana. Ang koleksyon ay nasa mga kamay na magparangal sa kanya. Ang sakim na umani ng eksakto kung ano ang kanilang inihasi. Ang hustisya, pagkatapos ng lahat, ay hindi isang regalo, ito ay isang labanan. At nanalo ito ni Svetlana nang hindi nawawala ang kanyang sariling kaluluwa.